Matapos ang mahigit 40 taong pakikibaka para mabiyayaan ng lupa, nakuha na rin ng mga magsasaka ng Hacienda Luisita ang boto ng Korte Suprema. Ano ang naghihintay sa mga bagong may-ari ng Hacienda Luisita? Masayang-masaya po ako. Parang Pasko sa Nobyembre noong nakaraang linggo dito sa Hacienda Luisita, matapos kumalat ang balitang nagdesisyon na ang Korte Suprema. Sa botong 14-0, iniutos ng kataas-taasang hukuman na agad ipamahagi ang 4,335.24 hectares ng Hacienda Luisita sa 6,296 farm worker beneficiaries. Masaya-masaya po. Kaya SDO po kami. Sumasahod kami isang araw, 2 araw. Makakaltas pa po yung mga utang namin. Sa lalong madaling panahon, sana may pamahagi ng lupa sa mga magsasaka para maalis na po yung kaguluhan dito sa loob ng Hacienda Luisita. Nagbago ng isip ang Korte Suprema. Kailangang ipamahagi na lamang ang lupa imbis na shares of stock sa mga magsasaka. Ang 4,915.75 hectares na lupain ang pinakamalaking asyenda sa bansa na nagpatupad ng SDO, isang sistema ng pagmamay-ari ng lupa sa ilalim ng CARP o Comprehensive Agrarian Reform Program ng gobyerno. Taong 1958 nang mapasakamay ng angka ni Pangulong Aquino ang asyenda sa tulong ng pautang mula sa GSIS at Manufacturers Trust Company of New York na ginarantiyahan ng gobyerno. Bahagi ng kasunduan sa pagitan ng gobyerno at mga kohuangko ang pamamahagi ng lupain sa mga magsasaka pagkatapos ng 10 taon. Sa panunungkulan ni dating Pangulong Cory Aquino, ang yumaong ina ni Pinoy, muling naungkat ang usapin sa Luisita. Nangako ang Pangulo ng tunay na land reform sa CARP, pero ang Republic Act No. 6657 na pinanday ng Kongresong hitik ng mga asendero ay nakuhang ikutan ang layunin ng programa. Nung pumasok nga yung CARP, doon na nagloko-loko yung ano. Lining lang nila. Hindi pinatupad yung sinasabi nilang CARP. Sa dating SDO ay nakakasahod lang kami ng 9 pesos at 50 centavos. Maraming ang kinakaltas sa amin. Sa Luisita na ipinanganak si Mang Felix. Ang buong pamilya niya ay nagsasaka sa asyenda. Hindi niya makita ang katuturan ng SDO na sinasabing katibayan ng pagmamay-ari ng lupain. Wala kaming tinatanggap na pera. Kung ano man ang bibigay nila sa amin, wala kaming tatanggap. Yun lang ang kapirasong papel. Bilang stockholder, dapat per year meron kang makukuha sa ani ng kikitain ng EDSALAY. Dahil walang napapala sa SDO, lupa ang ipinaglalaban ni Mang Felix, ang chairman ng alyansa ng magbubukid sa Hacienda Luisita o AMBALA. Kailangan walang kondisyon o ano man. Matagal na silang nakinabang sa lupa ng Hacienda Luisita. Kaya hindi kami dapat magbayad sa kanila. Pero hindi lahat ng taga-asyenda ayaw sa SDO. Kami, ang stud namin sa mula SDO kami. Noong 1972 pa nagtatrabaho sa asyenda si Mang Ernesto, isang supervisor sa Luisita. Mayroon daw siyang 40,000 shares sa HLI. Dahil papel lang ang pinanghahawakan ng mga tao sa asyenda, hindi nagtataka si Mang Ernesto kung bakit ayaw ng ibang magsasaka ang SDO. Parang walang impact kung titignan mo. Mabuti sa ano ba yun? May hawak kang share of stock. Yun ang ewan ko nga lang kung may kakasyon pag kailangan mo na. Sabi ni Mang Ernesto, bukas siya sa gustong mangyari ng Korte Suprema na ipamudmud na ang lupain sa asyenda sa mga kinikilalang benepisyaryo. Pero marami raw magiging problema rito. Kala nila, ibibigay lang na libre lupa. Sa hirap ng buhay ngayon sa... Kung minsan pagkain. Yung pagkain pa lang, hinahanap. Ano pang ihuhulog mo sa... ano pa yung panghulog mo?
Sa tansya ni Mang Ernesto, marami na ang 50% ng mga magsasaka na may pambayad sa biyayang lupa. Problema rin daw ang mismong hatian ng lupa. Paano hatiin? 0.7, kung saan ba yung sa akin? Eh kung 0.7 na lang, binigyan ka pa doon sa dulo ng consumption. Kasi hanggang doon na siya, pupuntahan ko pa doon. Hindi na ako pupwede. Sa aming pag-iikot sa Luisita, hindi may tatago ang kalituhan ng mga magsasaka sa gitna ng sinalubong nilang magandang balita. Isang dekada nang umaasa si Mang Socrates na mabibiyayaan siya ng HLI. Pero dahil 1999 siyang nagsimulang magtrabaho sa asyenda bilang kapalit ng isang pinsan, hindi siya kinikilalang benepisyaryo ng Korte Suprema. Ang 6,296 workers sa asyenda noong 1989 ang pinabibigyan ng lupa ng Korte Suprema. Nanlulumo man na wala pala siyang makukuhang lupa, umaasa si Mang Socrates na kahit ang kanyang ina na lang ang mabiyayaan. Hati at iba-iba man ang pananaw ng mga magsasaka sa asyenda, may isang hiling ang lahat. Kung either lupa, land distribution o SDO, matapos na lang. Ipinag-utos na ng Korte Suprema. Walang hayagang tumututol sa desisyon ng Korte Suprema na ipamudmod ang lupain ng Asyenda Luisita sa mga magsasaka. Kahit ang pamilya Cojuangco ang angka ni Pangulong Aquino na may-ari ng higit 4,000 ektaryang asyenda, nakahinga na rin daw ng maluwag. The Cojuangcos have never been averse to land distribution. We respect and shall abide by the decision of the highest court. Ang kinilala ng korte na benepisyaryo ng Luisita ay iyong mga tauhan ng asyenda na nasa listahang isinumite sa Department of Agrarian Reform noong 1989 o ang kanilang mga tagapagmana. Ang lupang kanilang makukuha hindi maaaring ipagbili sa loob ng 10 taon. Kung sa naging desisyon, Ayon kay Attorney Ligon, abogado at tagapagsalita ng Asyenda Luisita Incorporated, tanggap ng kanyang kliyente ang desisyon ng korte, ngunit may ilang mga bagay sa desisyon na nais nilang linawin. definitely there will be some pleadings to be filed with the Supreme Court. Kailangan daw sagutin ng korte ang maraming katanungan na labas sa mismong pamamahagi ng lupa na hindi nila tinututulan. Ang landowner naman is protected by the Constitution with just compensation. Pero sa usapin ng ibabayad sa Asyenda Luisita, pumapalag ang mga magsasaka tulad nila Mang Felix. Matagal na raw nakinabang ang angka ng Pangulo kaya't hindi na sila dapat bayaran pa. That is not possible under the current law that the land will be given to them for free. To be qualified as a beneficiary, may pinipirmahan ka that you're prepared to pay and that you are willing to cultivate. So kung sabihin mo, ayaw kong bayaran, ay hindi ka pwede maging beneficiaryo. Ang halagang huhulugan daw ng mga mabibiyayaan ng lupa sa Luisita sa loob ng 30 taon ay ibabase ng Land Bank of the Philippines at DAR sa dalawang bagay: kakayahang magbayad ng magsasaka at ang kita mula sa maaaring anihin sa lupa. Sa parte ng Luisita, babayaran daw ng gobyerno ang may-ari sa loob ng 10 taon. Pag-aaralan pa lang kung ano ang just compensation o halagang dapat ibayad sa Asyenda Luisita. Iba-iba ang opinyon ng mga mahistrado tungkol dito. Ang boto ng nakararami ay ibase ang just compensation sa presyo ng lupa noong November 1989. May ibang naninindigan na January 2006 ang mas patas na basehan. Ang presyo ng lupa sa Luisita noong November 1986 ay 170,000 pesos kada ektarya. Tumaas ito sa 1 million pesos kada ektarya noong 2006. What the law says is that the acquisition can proceed, but the valuation case can be brought before the DARAB, the Adjudication Board, for preliminary termination, and then brought to the Special Agrarian Court. Higit sa presyo at bayaran daw ang kailangang linawin sa desisyon ng korte, sabi ni Ligon.
Kailangan din daw liwanagin ang dahilan kung bakit naetsapwera sa bigayan ng lupa ang higit 4,000 trabahador sa asyenda. Mga anak din nila, kamag-anakan din nila, yung mga nasa 4,000 plus na yun. Kung sinabi nilang non-qualified, ano yung criteria na non-qualified sila? Aabot sa 4,000 magsasaka. Maging ang pamamahagi ng lupain sa mga magsasaka, tila nagiging masalimuot din. Ayaw naman namin yung individual. Kasi pag binigay mo ng individual, kagaya na sinabi ko, 2 buwan lang o 3 buwan, ibebenta naman ulit sa mga pamilya ko yan. If we look at RA 6657, the bias is to give individual titles. The choice to put up groups to collectively farm is in fact encouraged by the law and by the program for the farmers to come together. So it is not really an either-or. It's really a choice that can be made by the farmers themselves. Pero ang mas mahirap na trabaho para sa DAR ay ang aktwal na pagmumudmud ng lupa. May ilang mga lugar sa Luisita na hindi magandang sakahin at mabuhangin. Ang iba naman, malayo at sinasabing nababagay lamang sa pagtatanim ng tubo. You cannot please everyone here. There will be some drawing of lots or something left to chance at some point. Pero bago pa ito maasikaso ng DAR, kailangang masagot ang tanong ng mga benepisyaryo na may mga hawak ng napakaraming stock certificates tulad na lang ni Mang Ernesto. May 40,000 stock certificates ang dating supervisor sa asyenda at alam daw niyang ang ibang mga kasamahan niya ay kung ilang daan lang ang stocks na hawak. Hindi maliwanag kung ang alokasyon ng lupa ay ibabase sa dami ng stock certificates ng tauhan. Sa utos ng Korte Suprema, nasa DAR ang pagpapasya pagdating sa alokasyon ng lupa. What the Supreme Court said is that this should be distributed in the manner provided for the current rules right now. And so the first thing we're looking at now is, what do the current rules say? I've not gone through this with a fine-tooth comb. I'm sitting down with the legal team. If you look at the law, RA 6657 as amended, it never contemplated a situation where you would have to distribute 4,000 hectares. It never contemplated a situation where you would have this large a parcel of land to be done in one go. This is the first time that we're going to be talking to 6,296 people. Walang hustisya at Handa raw ang gobyernong ipatupad ang utos ng Korte Suprema, pati ang pagbibigay ng kailangang suporta sa mga magsasakang mabibiyayaan ng lupa. There will be kinks, and I'm not naive to think na there will be no kinks. But the only thing that we can assure you as the department, in compliance with the orders of President Aquino, is that we're going to do this fair and just. Sa dami ng kailangang asikasuhin at plantsahin kaugnay ng Asyenda Luisita, iba yung pasensya at pagmamatyag ang kailangan para sa isang tunay na reformang agraryo. Tila hindi pa rito magwawakas ang istorya ng Asyenda Luisita.